Maligayang pagbabalik kaibigan, at sa solid supporter na laging sumusubaybay sa aking channel na kung saan, mapapanood nyo dito ang mga anime Tagalog recap na mapapawaw ka talaga sa ganda. Andito na tayo sa pinakahihintay nyo sa episode na ito. Ops, teka lang kaibigan, at kung bago pa lang kayo sa channel ko, ay aba, huwag mong kalimutang like at subscribe pagkatapos nyong mapapanood, at i-hit mo na lang ang notification bell at para ma-notify ka kaagad pag may bago akong upload na video. Natagpuan ni Rebecca ang kanyang sarili na kinidnap ng Rogue Out kasama ang iba pang B-Cubers at nalaman na ibinibenta sila sa iligas sa Gilst, samantala sa Eden's Zero. Nangako si Shaki na ililigtas si Rebecca, nang ihayag ni Wise na sumakay siya sa barko kasama ang misteryosong babae, na nagpakilalang si Homera na gustong tumulong sa kanila at ipinahayag na mayroon din siyang ether gear, sa isang sasakyang pangkalawakan. Isang nakatali na Rebecca na nagising sa isang malaking bukas na selda kasama ang maraming iba pang B-Cubers na pinigilan din at marami siyang nakikilala, isang trio ng mga lalaki, kabilang ang Jean, ang lumitaw sa kabilang panig ng isang glass wall at sinabihan ang grupo na tumahimik, at sila ay kay sister ngayon na nakakuha ng atensyon ni Rebecca. Sakay ng Eden's Zero, ipinoprograma ng witch ang barko para pumunta sa Gilst habang si Shaki nagalit na sumusumpa na ililigtas niya si Rebecca. Samantala, napagtanto ni Rebecca na kapwa si Happy at ang Guildmaster ay hindi kasama niya. Hinihiling niya sa tatlong lalaki na malaman kung sino sila at kung ano ang nangyayari. Sinabihan siya ni Ganoff na tumahimik at ipinaalam sa kanya na siya at ang iba pang B-Cubers ay inagaw sa ngalan ni Sister para ibenta sa iligas sa Gilst. Ibinunyag ng Moscow na sila ang mga mersenaryo na kilala bilang Rogue Out. Ang ilan sa mga B-Cuber ay nag-aalala tungkol sa pagkidnap ng mga outlaw ngunit nalilito si Rebecca kung bakit inuutusan sila ni Sister na gawin ito. Nagsimulang umiyak ang isa sa mga B-Cubers, na ikinainis ni Ganoff, kaya pinagbantaan niya itong tumahimik. Mabilis na hamarang si Rebecca para pigilan siya, pinaalalahanan siya ni Ganoff na nakatali siya sa isang digital bind na makokontrol niya at pinahihirapan niya siya sa katuwaan. Sa kanyang sorpresa, si Rebecca ay hindi mukhang nababalisa ngunit sa halip ay malakas na nagtataka kung magagamit niya ito sa kanyang B-Cube channel. Bago pumunta pa si Ganoff, inagaw ni Jean ang mga kontrol mula sa kanya at pinaalalahanan siyang huwag sirain ang paninda. Pinayuhan ni Ganoff si Jean dahil sa kabiguan niyang makuha ang kanyang nakatalagang B-Cuber. Ngunit sinabi ni Jean na nakialam ang isang lalaking gumagamit ng Gravity Ether Gear, na narinig ni Rebecca. Pagkatapos ng pang-uyam kay Rebecca, iniwan ni Ganoff at ng kanyang dalawang kasamahan ang B-Cubers. Iminumungkahi ni Rebecca na subukan ng grupo at mag-break sa pamamagitan ng pagtutulungan ngunit isang nagbitiw na Mylan ay nagsabi sa kanya na imposible ito. Ipinakilala ng iba pang B-Cuber ang kanilang mga sarili kay Rebecca at nagpasalamat sa kanyang matapang na pagkilos. Hinikayat ni Rebecca ang grupo sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanila na sila ay mga henyo at gagawa sila ng paraan para makatakas. Sakay ng Eden's Zero, higit na natututo si Shaki tungkol sa Gilst mula kay Witch habang ang Pino ay Happy. Sinabi ni Witch na wala siyang magagawa para sa walang malay na si Happy ngunit kung narito si Sister ay kaya niya itong ayusin dahil may kapangyarihan siyang magpagaling ng mga sugat. Nadismaya si Shaki na hindi na makatakbo ng mas mabilis ang barko dahil desperado siyang iligtas si Rebecca. Ngunit nagpakita si Wise kasama ang isang babae at sinabihan si Shaki na mag-isip ng makatwiran. Ipinakilala ng babae ang kanyang sarili bilang Homera, at hindi yun kaaway. Inihayag ni Wise na nang malaman niya ang balita ng pagkakahuli kay Rebecca ay nakilala niya si Homera na gustong pumunta sa Eden's Zero upang hamanin ang Demon King. Nakipagkasundo siya na tutulungan niyang iligtas si Rebecca kung maisasama siya. Pumayag si Wise hanggat tuparin niya ang isa pang kondisyon na hindi niya pinangalanan. Para patunayan kung paano siya magiging mahalaga sa team, inihayag niya na hinahasa niya ang sarili niyang ether gear na mukhang kinikilala ni Witch mula sa mga pattern sa kanyang katawan. Sa planetang Gilst, humahantong si Ganoff sa mga nahuli na B-Cuber sa ibabaw ng mundo ng Nakadina. Nabigla silang makita ang mapanglo na mundo na may mga bungo at cybernetic na bangkay at isang aliping babae na gumuho sa harap nila. Samantala, natapos ng Eden's Zero ang mabilis nitong kurso sa paglalakbay at dumating malapit sa Gilst, nagsaliksik si Pino, at nalaman niyang bahagi si Jean ng mercenary squad na Rogue Out, at naghahanda silang hanapin si Rebecca. Ang bruha ay nagbabala sa kanila na mag-ingat,
Dahil ang sentido komon ay hindi karaniwan sa pugad ng hamak at kasamaan na ang planeta, naglalakad sila sa mga kalye. Di nagtagal, nahanap nila ang punong tanggapan ng Rogue Out, isang sira na simbahan. Habang binabalaan sila ni Wise na huwag basta-basta maningil, ngunit ginagawa iyon ni Shaki, nakita nilang walang laman ang lugar na may napakalaking estatwa ng anghel sa dulo. Biglang may boses na tumawag. Nagtatanong kung ano ang gusto nila. Nahati sa kalahati ang estatwa at ipinakita ang pinagmulan ng boses ay isang android, na nagpakilala bilang Sister, pinuno ng Rogue Out.